Teka muna. Ate mo nang tapusin ang posisyon. Ha? Ano kwento ba niyo yung sinasabi? Ay, teka nga muna. Kayo magsiupo at mahaba-habang kwento yan. Gerald, iwan ko rin ang aking antipara sa aking at libro sa aking tindahan. Ayun na. Salamat, Apo. Nadali lang, mga tama. Are na. Si San Isidro Labrador, isang masipag at banal na magsasaka mula sa Madrid, Espanya, ay sinilang sa isang mahirap ngunit mabuting pamilya. Ipinangalan siya kay San Isidro ng Sibil, ang patron ng kanilang lugar, at tinuruan ng kanyang mga magulang na mamumay ng mabuti at may pananampalataya. Pagsasaka ang kanyang pangunahing hanap buhay. Abala sa pagsasaka si Isidro mula Lunes hanggang Sabado at nagsisimba tuwing linggo. Isang araw, hindi siya nakapagsimba dahil sa trabaho. Kaya pagkatapos, dumiretso siya roon, ngunit sarado na. Nagdasal na lamang siya sa harap ng simbahan. Nang maya-maya'y bumukas ito. Labis ang kanyang luwa sa tila hiwalang nangyari, kaya ninais niyang manatili sa kaluwalhatian ng sandaling iyon at lalong daigdig na nagdasal.
Oo naman. Pero minsan, dahil sa pagdedebosyon, ay nahuli siya ng dating sa bukid. Ganun pa man, nahihingitan ni Isidro ang ng iba dahil sa kanyang panalangin para sa masaganang ani na buong galang namang tinutugon ng Diyos. Eto nga. Dahil sa labis na pagpapala ng Diyos kay Isidro at sa masaganang lupa na nililinang na banal na magsasaka, ay marami ang naiinggit sa kanya. Isa nito ay ang kanyang katrabaho na si Ivan de Vargas. Ginong Vargas, nagmamalasakit po ako sa iyong lupain, kaya minarapat ko pong ipagtapat sa iyo ang mga ginagawa ni Isidro. Lagi po siyang huli pumasok dahil sa panlilipot niya sa simbahan at pinababayaan po niya ang lupain. Vargas, narinig at hinanap si Isidro sa pinagsabihan ng masasakit sa Isidro, meron ka nga dahil sa iyong pagtanggap ng buong sweldo, hindi ka mo palang pumapasok sa tamang oras. Nagkakasala ka sa Diyos dahil sa iyong pagiging responsable at mali pagdedebosyon. galing na galing si Vargas. Ngunit, malumanay na nagpaliwanag si Isidro. Hindi ko naman po pinababayaan ang aking trabaho nang dahil lang sa aking pagdedebosyon. Kung mapatutunayan po ninyo na totoo ang ibinibintang sa akin, ay handa akong bayaran ang sinasabing kisana. Pagdasapan po ninyong mabuti at huwag po ninyong masamayin ang hindi ko pagtigil sa aking pagdedebosyon. Huminahon noon si Vargas at nag-isip-isip. Mayroon pa rin siyang pag-aalinlangan, kaya nais niyang si Isidro ang makakita sa pangyayari. Bilang pagmatsyag ay sinundan ni Vargas si Isidro. Nagtapos siya sa hindi. Ang balak niya ay muling kumurahin. Ngunit hindi ito natulog dahil sa may mga nakaputing bata na tumutulong kay Isidro sa pag-aalaro. Tingnan natin kung makapagpay ng masakin at ng sisip.
Barangay Isidro upang kilalanin ang mga bata. Ngunit, bigla lamang nawala ang mga ito. Sino naman mga nakaputing bata? At sabi-sabi, iyon raw ang mga anghel na tumutulong kay Isidro upang mapabilis sa pagtatrabaho. Nako! Magsitingin nga kayo! Gusto niyo ba bang ituloy ko ito? Huwag na! Tuloy nyo na lang. Kasi yung mga tulad ito, akayusin niyo yung bata na kapatid kanina eh. Ayun naman pala! Paglapit ni Ginoong Vargas kay Isidro, ay agad niya itong itinanong. Pedro, sino naman yung mga katuwa mo sa pagsasama? Wala naman po akong kasama. Kung hindi ang Diyos, na lagi kong hinihingian ng tulong sa tuwing ako'y nagsasabi. Napagtanto ni Vargas na isang himala mula sa Diyos ang kanyang nasaksihan. Naniwala siya, totoo nga ang Diyos at kapal kay Isidro. Kaya naman, inihiling na ang kanyang kapatid kay Isidro at nangako hindi niya maniwala sa pilihan na Lola, wala po tamang Siguro. Pero tandaan nyo mga apo. Ang lahat nyo dahil sa siya, tiyaga, at patuloy na pagdedebosyon ng Isidro. Alam nyo ba kung anong simbahan pinagigiliwan ni Isidro? Anong simbahan po ba yun? Ang simbahan ni San Andres ang pinagigiliwang simbahan ni Isidro. Minsan ay hinanap ng isang tao si Isidro sa bukid. Wala doon si Isidro. Namangha ako nang makita niya mga baka ay husa na araw. Madami ang kanilang nagagawa. Maging si Marcos na may ng lupa ay namangha nang makita niya ang himalang iyon. Nagpasalamat si Diyos dahil kanyang kauhan ay pinagpapala. Tulad ng kanilang inaasahan, nang hinanap nila sa Isidro ay natagpuan na ito sa simbahan ng San Andres. Naku! Alam niyo ba si Isidro ay nakapangasawa ng isang Kristiyana magiliw na naglilingkod sa Diyos. Siya, si Maria de la Cabeza o Maria Catolica. Masipag sa mga gawaing bahay at gawaing espiritual si Maria. Mababa ang kanyang loob at isang tunay na modelo ng pagiging isang Kristiyana. Alam niyo ba, likas rin kay Isidro ang pagiging matulungin. Hindi niya maiwasan na mag-uwi siya lagi ng mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Ang kanyang asawa naman ay laging nagluluto ng pagkain para sa mga ito. Ngunit sila man ay kinakapos din sa pagkain. Naku, wala nang pagkain. Hindi pa kami kumakain ni Isidro. Maupo muna kayo at paghahanda lang kayo ng makakain. Sandali lamang po, nag-uusap muna kami ng aming asawa. Pero Isidro, wala na tayong pagkain. Naipakain na natin sa mga unang taong dinanamulito. Huwag kang pag-alala. Tignan mo naman sa iyong pinaglutuan at meron pa iyan para sa iyo. Pero Isidro, wala na nga. Kung gusto mo ay nahanap ako ng mahihiraman ng pagkain upang may maipakain tayo sa kanila. Magtiwala ka. Tignan mo ulit ang iyong pinaglutuan at meron pa iyang sasapat na pagkain para sa iyo. Isidro! Totoo nga ang sinasabi mo. Hindi ako makapaniwala
Pagtitiwala lang at pananalig sa Diyos. Lahat ng iyan ay ibibigay na sa atin. Napakabuti ng Panginoon ng Diyos. Napakain nga ni Isidro ang mga nagugutom, maging ang mga hayop sa paligid na walang pag-aalinlangan. Kung kaya, naging mas malugod siya sa mga mata ng Panginoon. Magkasama sila sa hirap man o ginhawa. Kalaunan ay biniyayaan rin sila ng isang anak na lalaki na pinalaki nila taglay ang kabutihang loob at matibay na pananampalataya sa Diyos. Oo, yun talaga ang pangunahing hanap buhay ng mag-asawa. Maging noong lumipat sa Carakis mula Madrid ang mag-asawa, ay muli silang nagsama. Nang malungkot ang amo nila dahil sa maliit na ani, sinabi ni Isidro na sila'y magpapalagi. Makahimala naman, siya'y nakakuha ng maraming trigo sa unang pagkalaykay. Ipinamigay ng amo ang dayami. Ngunit, mas marami pang trigo ang nakuha ni Isidro sa ikalawang pagpag. Labis-labis lang talaga ang pagpapala ng Panginoon kay Isidro, kaya lagi niya iyong naibabahagi sa iba. Grabe lang, parang napapatay ng
plano. Bakit naman yan? Nagkahiwalay ang mag-asawa. Si Maria ay nagpatuloy ng debosyon sa Karais sa pamamagitan ng paglilinis ng simbahan. Samantalang si Isidro ay nagpatuloy ng pagsasaka sa Torre Laguna. May nagbintang kay Maria ng pakikiapit sa mga pastol tuwing tumatawid sa ilog harapan. Para malaman ang totoo, sinundan ni Isidro si Maria at nasaksihan niya ito milagrosong tumatawid sa ilog gamit ang kanyang balabal. Dahil dito, lalong tumibay wala ni Isidro sa kabanalan ng kanyang asawa. Noon pa man, sila pala. Oo, pero gayon pa man, lalong lumala ang bintang kay Maria at kung ito sa bayan. Ngunit nanahimik siya. Nalungkot si Isidro sa mga naninira sa kanya, kaya isinama niya ang mga nagbibintang para patapong masaksihan si Maria. Nakita nila ang himala at humingi ng tawad kay Isidro na nagpapasalamat naman sa Diyos. Okay naman sa Maria mag-asawa. Naku! Maraming sinapit na hinagpis ang mag-asawa. Habang abala ang mag-asawang Isidro at Maria sa kanilang gawain, ay naaksidente ang kanilang musmos na anak. Nahulog ang bata sa balon. Labis na sakit at kalungkutan ang kanilang nararamdaman. At sa kabila ng kanilang kabanalan, ay nagawa nilang magdamdam sa Diyos. Umiiyak silang nananalangin sa Panginoon na tulungan sila sa nangyaring trahedya. Ako, feeling ko nabuhay eh. Malakas yung weather. Ano ba yung anak nila? Immortal? Uy mo, palikasan nila yung Bruce Miller eh. Suntukan! Suntukan! Tigilan niyo nga yung kapapanood ng PBB. Kaya pati posisyon na hindi ninyo alam, urutin ko kayo riyan eh. Hindi, kasi maya-maya rin yun ay unti-unting tumaas ang tubig sa balon na para bang itinaduyan ang katawan ng kanilang anak. Masaya, kinuha ni Isidro ang kanyang anak at nagpapasalamat sa Diyos. Anak ko, salamat sa iyong kabag, Panginoon. Sa'yo ko,